Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan, mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, aking mga kababayan. Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa panahong ito na meron pa ring pandemya. Kumusta ang inyong BP? Ang inyong buhay panalangin at buhay pagbubulay ng salita ng Panginoon. Nawa, lagi itong maayos at lagi itong buhay upang maging maayos lagi din ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. At sa pagpapatuloy ng ating pagbubulay sa buhay ng mga kababaihan sa banal na kasulatan, sa gabing ito ay iwanan muna natin yung mga women Bible characters sa Lumang Tipan o sa Old Testament at dumako tayo ngayon sa mga kababaihan sa Bagong Tipan. At sa gabing ito, ating pagbubulayan ang buhay ng magkapatid na si Maria at si Marta. Aking basahin sa inyo ang talatang batayan natin at ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanata 10, talatang 38 hanggang 42. Ito ang ating mababasa. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating pagbubulayan ngayon. Sa buhay ni Maria at Marta, ito ay nagtuturo sa atin ng aralin tungkol sa prioridad ng buhay. Sa paglalakbay ni Jesus sa kanyang ministeryo dito sa daigdig, tumigil siya sa isang bahay, sa isang bayan sa Betania. At ito ang bahay nila Maria at Marta. 2 milya mula sa Jerusalem ang Betania. Ang kanyang kapatid na si Maria ay kasama niya doon. Kasama din ang kanilang kapatid na si Lazarus na binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga itinuturo. Samantalang si Marta ay abalang-abala sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita niya. Kaya si Marta ay naninibugho or nagsilos kay Maria. At nilapitan niya ang ating Panginoon at sinabing, "Utusan mo naman ang aking kapatid na si Maria na ako'y tulungan sa paghahanda." Ngunit ang sagot ng ating Panginoon ay ganito, "Marta, Marta, ikaw ay nag-alala at nababahala sa maraming bagay. Ngunit isang bagay ang kailangan at pinili ni Maria ang mas mabuti at hindi ito aalisin sa kanya." Ano ang aral na ating matutunan sa buhay ni Maria at Marta? Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao sa simbahan ay nalilito sa kwento ni Maria at Marta, na alam na dapat gawin ng isang tao ang gawain. Gayon pa man, ang punto ng talatang ito ay tungkol sa paggawa ng una at prioridad kay Jesus at sa kanyang salita.
Sa ngayon ay higit na makikita natin si Jesus sa pamamagitan ng pananalangin, pagdako sa mga simbahan, at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kung ang lahat ng 12 apostol at ang ilan sa mga babae na sumusuporta sa ministeryo ni Jesus ay naglalakbay, kasama niya, ang pag-aayos ng pagkain ay isang pangunahing trabaho. Si Marta, tulad ng maraming mga tauhan o maraming tao, ay nababalisa sa paghahanda para sa kanyang mga bisita. Si Marta ay inihambing sa apostol na Pedro. Praktikal, pabigla-bigla at maikli ang punto ng pagsaway sa Panginoon mismo. Si Maria ay mas katulad ni Apostol Juan, mapanimdim, mapagmahal, kalmado, at laging may debosyon para sa ating Panginoon. Kahit pa si Marta ay isang pambihirang babae, ay nararapat na bigyan ng kredito ito. Tunay na bihira sa panahon ni Jesus para sa isang babae na pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain bilang pinuno ng sambahayan, at lalo na mag-imbita ng isang lalaki at kanyang mga kasama sa kanilang tahanan. Ang pagtanggap kay Jesus at ng kanyang mga kasama sa kanyang bahay ay nagpapahiwatig ng lubos na purma ng pagkamaluwag ang kalooban, handang tumanggap ng bisita at ipahayag ang kanilang mabuting kalooban. Lumilitaw na si Marta ang pinakamatanda sa pamilya at pinuno ng kapatid ng sambahayan. Nang ibangon ni Jesus si Lazarus mula sa mga patay, ang dalawang magkapatid ay naglalaro ng isang malaking papel sa kwento, at ang kanilang magkakaibang mga personalidad ay maliwanag din na ipinahayag dito. Bagamat nabigo ang dalawa na hindi dumating si Jesus bago mamatay si Lazarus, tumakbo si Marta upang salubungin si Jesus. Sa lalong madaling panahon, kung nalaman niya na pumasok siya sa Bethany, ngunit naghintay si Maria sa bahay. Sinasabi sa atin ng Juan 11:32 na noong si Maria ay sa wakas pumunta kay Jesus, siya ay nahulog sa kanyang mga paa at umiiyak. Ang ilan sa atin ay may posibilidad na maging katulad ni Maria sa ating Kristiyanong paglakad. Samantalang ang iba ay katulad ni Marta. Malamang na mayroong tayong mga katangian ng kapwa, magkakaiba sa ating kalooban. Malamang na may mga pagkakataon tayo upang pahintulutan, payagan ang ating abalang buhay sa serbisyo na magambala sa atin sa paggugol ng panahon kay Jesus at pakikinig sa kanyang salita. Gayunpaman, makabuluhang tandaan na hinihimok ni Jesus si Marta na nag-aalala at nababahala, hindi para sa paglilingkod. Ang serbisyo ay isang magandang bagay, ngunit ang pag-upo at pakikinig sa harapan o sa paanan ni Jesus ay pinakamahusay, pinakamabuti. Dapat nating tandaan kung ano ang pinakamahalaga. Ang mabuting gawa ay dapat na dumaloy mula sa buhay na nakasentro kay Jesus. Hindi sila gumagawa ng buhay na nakasentro kay Kristo. Kapag binigyan natin ng atensyon sa Jesus, ay nararapat, pinalalakas niya tayo upang maglingkod para sa iba. Purihin ang Panginoon. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, aming Diyos, sa pagkakataon muli na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat sa aral na aming natutunan mula sa buhay ni Marta at ni Maria, na sa buhay na ito ay hindi namin maaring baliwalain ang papel na ginagampanan ni Marta. Sapagkat sa buhay na ito kailangan kaming kumilos, kailangan kaming magtrabaho, kailangan kaming maglingkod sa isa't isa. Ngunit
ipinakita mo, Panginoon, na upang magagawa namin ang mga ito, kailangan muna kaming magpalakas sa iyo. Kailangan naming pagyamanin ang aming pakikinig ng iyong salita, ang aming debosyon sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Nang sa ganon ay tunay nga na magagawa namin ang nararapat upang makita mo sa amin ang tunay na kahulugan ng aming pagsunod sa iyo. Purihin ka, aming Diyos, at patuloy namin itinataas sa iyo ang aming mga kalalagayan sa buhay, ang aking mga kababayan, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kamag-anakan. Nanawa, Panginoon, sa iba't iba nilang kalalagayan, kayo, Panginoon, ang aming inaasahan na tutugon, kikilos sa kanilang buhay. Nanawa ay malalampasan nila anumang kabigatan na kanilang pinagdadaanan. Kung meron man silang karamdaman, hinihiling namin, Panginoon, na naway dampian mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang mahimalamong pagpapagaling. Kung sila man, Panginoon, ay kapos sa pangangailangan, kung sila man, Panginoon, ay merong mga mabibigat na suliranin, Panginoon, nawa ay ayon sa iyong paanyaya, na lumapit sa iyo ang lahat na nabibigatan at napapagod sa buhay na ito, at bigyan mo sila ng kagaanan ng loob. Nawa sila man, O Diyos, ay hindi makalimot na tumawag sa inyo. Sila man, Panginoon, ay magtitiwala na ang paglapit sa iyo ang amin pong kalakasan, ang amin pong sandata sa buhay na ito. Kaya muli, purihin ka at maraming salamat muli sa amin pong pakikipag-ugnay sa inyo sa gabing ito. At ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagkatapos ninyong marinig ang ating mensahe ngayon, at kung meron kayong mga katanungan, reflection kaya, kung nais iparating sa akin, kasama ang inyong mga kahilingan na ipapanalangin, maaari kayong mag-comment sa video na ito kung saan kayo nanonood o nakikinig. Maaari din kayong mag-send ng personal message sa ating Facebook page na Buhay Panalangin. Asahan ninyo, mga kapatid at kaibigan, na sa bawat episode ay aking bibigyang pansin ang inyong mga komento, lalo na ang inyong mga kahilingan na panalangin na isasama ko sa aking pananalangin. Upang lagi kayong updated sa bagong episode ng Buhay Panalangin tuwing Martes ng gabi, maaari po ninyong i-like ang ating FB page na Buhay Panalangin, mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa Spotify na Buhay Panalangin. Thank you and God bless us all.